Yo, what's up guys? Kakatapos lang ng endurance namin. Aray ko ang kate. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko since first time ko siyang ginawa. Well, unang-una, ang expectation ko sa isang endurance is nakakatakot. Kasi sa mga napapabasa ko, katulad ng Boss Ironman, napaka-delikado. Napakadaming nangyayari, may mga namatay, nasugatan, napatay, and everything. Yun, kaya medyo kaba-kaba ako or somehow pinag-isipan ko kung sasali ba talaga ako or what. Kaso, since gusto ko kasi ng mga makatry ng mga bago, tsaka isa yun sa mga bagay na hindi ko pa nasusubukan. Halos lahat kasi nasusubukan ko na when it comes to motorcycling. Nakapag-truck na ako, nakapag-long rides na ako, short rides, tam bikes, and all. Yung mga ganyan pa. Karera, yung endurance in a way na parang legal na somehow karera hindi ko pa nasubukan. Supposedly dapat ang plano ay kami dalawa ng wife ko, kaso ang nangyari ay parang naging duo na lang kami ng tropa kasi parang ganun na tayo naging setup or sa una. So sige, duo na lang kami. And then bigla namang naging solo-solo na lang kasi nga kokonti yung nasalihan ko. By the way, ito nga pala guys yung sinalihan ko. Yan, pumasok. Yan, Power Loop, Southern Luzon, Laguna, Quezon, and so on and so forth. Yan yung nasalihan ko na endurance. Siguro hindi na nila na-meet yung expectation na sasali, kaya wala nang groupings, nag-solo-solo na lang. Yan. Nainggit tuloy ako sa mga may kasama na may OBR, na couple sila as category. Yung wife ko tsaka kuya pa naman yung trip lagi magkasama sa pagmumotor. Anyways, going back to the story. So yun na nga, nag-ready na kami. Expectation ko na nga na delikado siya. So pamilya ko, even the family, were worried about me joining sa ganyang klase ng endurance. Wala eh. Nag-register na ako. 2,300 guys ang registration. And then, free na to, free na yon, and so on and so forth. So yun na nga, wala naman akong preparation na ginawa. Ano lang ba, yung gulong lang yan, yung gulong ng front ko, binago ko. Kasi dati hindi pa siya Road 6, so ngayon Road 6 na. Siyempre, gumastos tayo ng malala, 10,000 para sa front plus installation. Pero worth it naman. Road 6 guys. Kasi dati yung likod ko Road 6, tas yung harap ko hindi naman Road 6, which is yung stock pa rin na Michelin. Which is okay din naman. Kaso, yun nga, pagka-install nung Road 6, na-feel ko agad yung difference. Which is, pakaramdam ko mas tumangkad ako, pakaramdam ko mas bumalan siya. Well, kasi nga, Road 6 to Road 6 na yung brand. Nga lang, medyo used na yung likod bago ko na ilagay itong harapan. Pero okay lang din naman, yung feeling naman ay okay pa din. Yun nga, so Road 6, okay na, wala namang ibang preparation, nais ko lang yung kadena, and linisan syempre para maganda, tapos motor wash, and yun na, okay na yun, wala na akong iba pang ginawa regarding that. Banking muna tayo. Sarap. Red light. Ayun. Tapos doon na, fast forward na tayo. So yun na, magi-start na. Makikita naman sa video yung excitement ko and everything, kung ano ba talaga mga workaround sa endurance. Una kaba-kaba, tapos syempre nagtanong-tanong tayo sa mga tropa ko ng mga experience nila. And for ako lang ang first time sa aming tatlo, actually sa aming tatlo, ako lang ang may first time na magi-endurance. Lang, babangke lang ako. Ako lang ang first time na mag-endurance kasi sila lahat ay may experience na sa pag-endurance. Sa start, kinabahan. Hindi ko alam kung paano magiging approach, kung paano ang pacing. Especially isa pa na
Yung nag-spearhead sa amin ay first time ko lang din nakilala, pero ka-member ko na siya, ka-grupo ko na siya. Pero ngayon lang din kami nag-meet up, eat all. So, nag-meet up and yeah, getting to know each other that time. Actually, siya ang susi kung bakit namin natapos ang endurance na yun ng safe. Kasi siya yung naging navigator, naging ilaw kasi wala rin akong MDL. Sabi ko nga, ang preparation ko lang is gulong and then linis lang ng motor. So yun na nga, siya nag-spearhead at pagka-start ako ang pinakauna. Ako lang ang pinakaunang pinalabas kasi nga kami ang unang nagpa-register doon sa grid mismo. Ay grabe talaga. Well, as my groups know na takot ako sa mga traffic sa congestion yan pagdating sa kalsada. Tingin ko ako ang pinakamabilis when it comes to top speed. Well, sa Zane na sa 900 pababa. And then sa mga bangkingan din, tingin ko ako ang pinakamabilis sa tropa. Pero pagdating sa traffic, ako ang pinakakulit. Hindi ko sinasabi na bading ako or vocals ako magmaneho or what. I think it's safer. Medyo mas safe lang ako magmaneho kapag kalsada. Yun lang sa akin kasi yung mga unexpected moment like biglang may tatawid, hindi ko sure kung, di ba? Hindi mo control. Kaya ganun ako magmaneho yun. Kasi sila kasi pati truck sinasalubong. Nakakatakot. Yung i-tiyempo mo na lang yung pagpasok mo para hindi ka masagi ng truck. Ayoko nun. Takot yun. Yun, kaya ganun ako magmaneho. Anyways, yun na nga. So, pagbukas, pag-start ng grid, ayun na, grabe. Yung spearhead namin, which is si Rapido, yung pangalan niya, by the way, shout out, bro. Ay, ang bilis, grabe. Pero syempre ako, madali naman ako mag-adjust sa pacing. Yan. Since event naman yon, so I think I have somehow a reason na magpaspas ako. So, yun na nga. Sinundan ko yung pacing niya, which is ang bilis, sa totoo lang, sa isang congested na lugar. And not having a choice na sumunod sa pacing na yun kasi may iwan ako, siya ang ilaw, siya ang map. So pag naiwan ako, wala, patay tayo dyan. Kesa naman sirain ko yung dahil lang sa takot ko. So on that time, binigyan ko yung pagkakataon sa sarili ko na maging okay, let's say kamote. Kasi for me, kamote talaga yung mga ganyan eh. Anyways, sunundan ko lang naman yung pacing niya. Na-excite ako, sobrang saya na yung takot ko andon pero mas more on sa saya at mas more on excitement. Ayun. So, sabay-sabay naman kaming actually apat kami, may nakilala pa kaming isang tropa. Sabay-sabay kaming nag-take off. Ang kaso nga lang, yung isang tropa na huli, nawala na sa linya or sa pacing namin. So, nangyari, tatlo na lang kami nagsabay-sabay. Ako, si Didet at si Rapido, which is yung spearhead namin. Grabe talaga, bro. Ganun pala talaga. Hindi naman talaga karera ang endurance. Nagiging radio stereotyping na kasi ang endurance. Pag sinabing endurance, may first, may second, may third. Well, yeah, for a special participation, a special award, pero hindi talaga siya goal na maging first ka. Kasi napakadelikado naman talaga. Ang gagawin mong racetrack, kalsada, di ba? Doesn't make any sense. Ayun. Nakasabay naman ako sa pacing since ako ang pangalawa. Of course, first yung spearhead, tas ako pangalawa. Okay siya. Naging kamote ako ng time na yon. Pero in a safest way pa rin as possible. Makasabay lang ako sa pacing ng spearhead. Yun honest statement yun galing sa akin. Na takot sa traffic, takot sa congested area. So yun na nga, well after naman ng congested area, makikita niyo naman sa video kung gaano yung sa mata ko kung gaano ka-focus. Naging open naman na yung kalsada.
So, doon naman ako mag-excel. Yan. By the way, ang motor nga pala ng spearhead namin sa Rapido ay Dominar 400. Ang motor ko ay Z900. Ang motor ni Dedet ay Z900 din. So, inline 4, tapos inline 2. Inline 1 na 400cc naman yung kay ano. Actually, kayang-kaya naman talagang, well, alam nyo naman na the CC difference is malayo. Pero syempre, mas importante pa rin na merong mag-i-spearhead, di ba? Useless kasi yung kahit pa mas mataas ka ng CC tapos iiwanan mo rin, useless din yung spearhead, di ba? So, mas pinili ko na lang na sama-sama na lang. Sometimes susundot-sundot tayo ng paglalaro, ganyan, which is nangyari nga ng time na yon. So, yun na nga, going back to that story, yung nasa Marilacan na kami banda, syempre, twisties na yun, di ba? Doon na ako mas nag-enjoy. Kasi wala nang masyadong tao, kasi nga gabi na yun. Madilim lang, pero still, may spearhead naman kami na magaling at mabilis din naman. Sanay din naman sa mga twisties. So, enjoy na enjoy talaga ako. Nakaka-enjoy siya nung mga first part. Okay, let's go to the mid part already. Nung nag-mid part na, ayan na. Medyo nakakaramdam na ako ng sakit sa likod. Gawa ng bag ko nga, may tubig, tapos yung mga stuff na, hindi naman ganun kadami ang mga dala ko. Actually, kung ano nga, pwedeng hindi ko siya nagamit eh. Pero, ginamit ko rin kasi dala ko naman na eh. Kasi ano lang naman siya, one day lang naman siya kung tutuusin. 24 hours lang naman siya. So yun nga, medyo sumasakit na yung likod ko. Sa gutom, hindi kasi nag-fasting kasi ako. Sanay kasi ako sa fasting. So, kung aware kayo guys sa fasting, sa OMAD, or sa TUMAD, 2 meals per day, masarap sa pakiramdam eh. Anyways, it's gonna be a topic on a different video na lang. Kung gaano siya ka-beneficially sa akin. Yan. So yun na nga, sumasakit na yung mga kasukasuan. Hindi lang naman niya ako, pati naman yung spearhead namin at saka si Didet. By the way, ang naka-intercom lang is ako at saka si Didet kasi hindi mag-connect yung intercom ng Cardo sa Bluetooth na Fredcon ng spearhead. Yung pa naman ang importante, tangin ng pangit talaga ng Cardo eh. Minsan go-connect, minsan hindi. Yan, pangit, inconsistent. Pangit yung ganun guys. Huwag na kayo bumili ng Cardo. Okay naman, lahat na lang pinindot. Nag-tutorial na kami, wala pa rin. Anyways. So yun na nga. Nag-i-enjoy pa rin naman ako kasi bukod sa twisties, meron din mga straights. Pero syempre, hindi ako pwedeng lumagpas sa spearhead. Kaya kung ano yung speed niya, doon lang tayo. Pero again, sometimes, sabi ko nga sa inyo, lumulusot-lusot ako minsan. Kasi nga, minsan may mga nakikipaglaro na mga motor, ganun. May kwento ko lang sa inyo kasi ako nag-aaral ako sa YouTube ng mga banking, ganyan, proper way to lead your bikes and all of that. Of course, iba pa rin yung sa actual sa YouTube, di ba? Iba pa rin yung sa actual talaga. Ang ginawa ko na lang, since mahaba yung 700 kilometers to guys, by the way. Ang ginawa ko na lang is nag-practice ako sa kalsada mismo. Sa araw na iyon din, which is yun nga, yung take off namin. Pinag-aralan ko lang yung different kind of approach. Kung weight approach, lean approach, counter steering approach, yung mga ganung bagay ba. And then yun, trinay ko naman ang una kong sinubukan is yung body positioning approach. Yan, which is ang pinaka-common sa lahat. And then sabi nila, lagi nila sinasabi na yung mga mabibilis, mga mabibilis na lower CC, walang binatbat sa mga high CC na average lang ang alam sa bankingan. Pero kahit mga intermediate or may alam na sa pagbabanking, maaring, based upang napapanood ko, natatalo pa rin sa mga lower CC. It's kasi nga, mas madaling i-maneuver ang lower CC kumpara sa big bike. Ngayon, sinubukan ko yung meet na yon, kung pati ba ako kasali sa setup na yon. And guess what guys? Wala. Hindi tumagos. Sinubukan ko natagusin sa corner habang ginagamit yung body positioning and tumagos ako.
By the way guys, hindi ako ganun ka-expert. Ngayon po pala nga napapag-aralan ng lahat eh. Hindi nga ako naniniwala dati sa body positioning kasi pakiramdam ko hindi naman kailangan yun, hindi naman necessary. Hindi pa naman ako 100% sa body positioning pero nai-input ko kahit papaano. Yun, makikita nyo sa video yun sa ano, kung paano ko siya in-interpret yung mga sinasabi ko. Ayun, okay naman. Nasubukan ko kasi yung mga nakalaban ko na mga lower CC, sila yung mga nauuna sa lahat ng lower CC na kasali sa endurance. So, ibig sabihin, kung sila nauna, sila ang pinakamabilis. Right, left. Sila ang pinakamabilis na lower CC kasi naabutan pa nila kami, mga big bike. Though, ang mga big bike kasi is nauna talaga kasi nga mahirapan mag-overtake yung mga big bike. Bagal naman. Nauna ang mga big bike na mag-start kasi magkakaroon ng traffic kung ang mauna is mga lower CC. Anyways, nahabol nila kami, although nandun din naman sa likod namin, so hindi naman ganun kalayo, mahabol talaga nila. Especially sa traffic pa lang naman ang anuhan, wala kasing straight. Kung straight talagang iiwanan namin sila. Twisties kasi yun. So, yun na nga, sa 75% na ng nakakita ko ng pagkakataon para practicein yung mga different approach. Yun, basta sa video, makita nyo sa video ito, yan. Na of course kailangan kong ano yung pacing ng ng spearhead namin pero syempre gusto kong maglaro, naantok na eh. So nagpaalam muna ako, syempre laro muna ako sa mga to. So inunahan ko muna yung spearhead and then sinundan ko yung mga nauna kasi nauna sila sa amin, hinabol ko. So nung pagkahabol ko doon, tinagusan ko sila sa twisties and then sinubukay na tayo ko sila para sila naman ang bumawi sa akin. And yun, nakita ko naman kasi para baka naman sabihin nyo, hindi naman nakikipag-karera talaga eh. Guys, yung endurance sa kanila, karera yan. Okay, anyway, sinubukan ko. Tsaka alam naman nila naman nanalo sila kasi nga lower CC sila sa twisties. Okay? And yet, doon sa video, pero no hate yun, hindi naman ako galit sa kanila whatsoever. Inano ko lang yung gusto ko lang mapatunayan sa mga viewers na yung mga napag-aralan ko somehow is okay and effective kung gagawin ng tama. And FYI, hindi ko pa siya 100% na talagang ini-input yung lahat ng alam. So, ano lang, parang 10 to 20% lang. Pero imagine mo, 10 to 20% lang yung ini-input ko sa mga natutunan ko and yet effective siya. Naunahan ko yung mga actually yung isa, second yun. Second sa endurance. Yung isa naman, hindi ko alam kung
So, anyway, yun nga, sinubukan ko. Ano, okay, effective siya. Yeah, anong lesson learned about it or anong take nyo doon? It's just that depende pa rin yan kasi sa ano. Depende pa rin sa driver. Hindi dahil lower CC or whatsoever. Depende pa rin sa driver kung tama yung technique niya, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kasi sa lower CC madaling magmaniubra sa bangkingan eh. Kumpara sa big bike. Yun ang sinasabi ko. Anyways, balik tayo sa endurance, hindi sa karera. So yun na nga, nung sabi natin nag 50% na kami, nandun na kami sa Narciso, babalik na kami, papunta na sa Bicolandia, doon na nakaramdam na ako na parang, shit, ayoko na. Promise, ayoko na. In a way, kasi na talaga nakakapagod. Ewan ko kasi, guys, kung alam nyo ang rutang ito, magigets nyo kung bakit. Kasi, sobrang tagtag. Sobrang tagtag talaga. Sobrang tagtag ng kalsada, especially dun sa bandang Bicol. Grabe, tagtag. Ang sakit sa puwet. Ang sakit sa lahat ng parte ng katawan. Yun ang masasabi ko sa lugar na yun. Kaya, yeah. Kaya nasabi ko na last ko na yun or hindi na ako ulit. Pero, bigla ko naalala, pagkatapos ko, and yet guys, na-finish ko naman siya na walang kahit na aberya at kahit na ano. And just so you know guys, gusto ko siyang ulitin. Pero ang gusto ko couple naman kami. Siyempre kasama naman yung wife ko. Kasi gusto ko ma-experience niya rin yung hirap ng endurance, literal na hirap na endurance. Hindi siya katulad ng parang ano, ng parang rides lang, ordinaryong rides lang na nahihinto, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Somehow, may goal ka rin naman na mauna. Pero again, hindi naman siya karera para sa amin. May goal ka rin na para mauna. Bagal naman na ito. May goal ka rin para mauna. Pero siguro ang gagawin namin pag kami ng partner ko, chill lang siguro kami. Pwede nga namin ubusin yung 24 hours allotment. Depende sa oras na ibibigay sa'yo. Kasi baka naman masobrahan, di ba? Tsaka kami lang yun, probably kaming dalawa lang yun. Wala kaming kasamang spearhead or ano, kahit na ano. Kami lang magtutulungan dalawa. Gusto ko lang i-experience sa kanya yung hirap. Though alam niya naman na yan kasi nag-Philippine Loop naman na. Kaya yun guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo or sabihin yung experience kung first timer kayo na mag-endurance. Mahirap talaga. 700 kilometer pa lang yan ha. Meron pang 1,200. So, ayun. Kung gusto niyo mag-endurance, huwag nyo i-underestimate na talagang ano, magdala kayo ng pambalot sa puwet kasi talagang ano siya, masakit sa puwet pag banda gitna ka na. Doon mo na marirealize ang lahat. Yun lang, gusto ko sabihin guys, malapit na ako sa bahay. At pray. Kasi ang ganda ng panahon ng time na yun, di ba? Tag-ulan na nga, lalo na sa Antipolo, malamig ang lugar. Tag-ulan na, pero hindi umulan kahit isang piraso. Ayun lang. Okay guys, thank you sa pakikinig. Alam ko mahaba na yung video. So, gusto ko lang i-share kasi actually sinusubukan ko tong X5 yung dual dual audio niya. And I hope magustuhan ko yung resulta kasi kung hindi ko rin to i-upload. So, okay, bye-bye. Dito na ako sa house. Bye-bye. Peace.